Ang kampilan ni Raha Balinsusay. Ang kampilan ni Raha Balinsusay ay mula kay Apo Lakay. Ginawa ito ni Mapulon sa pamamagitan ng kulog. Binaga sa pamamagitan ng kidlat na ribong kilat. Ang katangian ng kampilan, kusa itong lumilitaw sa oras ng panganib. May kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng kidlat. Ito ay nagbibigay sa may hawak ng kakayahan na kontrolin ang kapangyarihan ng apoy, kidlat at kulog. Ngayon, subukan mong salagin ang mga atake ko. Mahinang uri. Naku po, kahit ang lakas ng kampilan, kayang kopyahin nila Kara. Sa paanong paraan matatalo ni Kanduk sila ka? Lahat ng inilalabas niyang sandata, ganon din ang ginagawa ng kalaban at mas pinapalakas pa. Hindi lang kilala ang angka ni Kanduk sa paggamit ng iba't ibang uri ng matataas sa sandata, maging ang maalamat na kalasag, nagagamit din ng kanilang angkan. Ang kalasag ng pagong, isa sa pinakamabisang kalasag ng mga ninuno. Pinapahanga mo kami, Kanduk. Ano bang gagawin ko sa'yo? Talagang sinusubukan mo ko, ha? O sige, lahat ng sandata ng aking angkan, ilalabas ko.
Kalmahan mo, Kanduk. Hindi mo siya matatalo kung magpapadalos-dalos ka. Mag-isip kang mabuti. Hindi makakaramdam ng pagod o panghihina si Lakar. Dahil nasa lugar tayo ng Reyna. Lahat ng bagay dito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ultimo tayong mga hari. Pinagkukunan niya ng kapangyarihan. Yun naman pala eh. E di pagtulungan na natin yan. Manahimik kayo. Hindi pa ako tapos. Gusto niyo bang magkaroon ng gabay? Kagaya ng simbolo na ito. Gabay medalyon na merong pangkalikasang sangkap at isang mutya. Nasa comment section ang link kung interesado ka mag-order. Pinapasaya mo ko, Lakar. Panahon na para gamitin ang armas na ito. Ang pinaka-tinatago ng aking hanggan. Ang sungay ng demonyo. Nang sandaling ito, ginamit na ni Kanduk ang pinakamalakas sa sandata, ang sungay ng demonyo. Kung ano man ang katangian ang nais gayahin ng nagtatangan, kayang ibigay ng sungay. Ngunit ang kaibahan, mas malakas ito ng 100%. Ngayon mo ipakita ang lakas mo, Lakar. Ano bang sinabi ko sa'yo? Hindi ka kasi nakikinig. Matututunan niya ang lahat ng ginagawa mo. Diyan ka nagkakamali, Daya. Tignan mo ang mangyayari sa kanya. Ang bawat atake ko ay may taglay na pinakamabagsik na lason. Walang uri ng elemento o nilalang ang kayang makatagal sa taglay na laso ng aking mga armas. Siguradong ito na ang katapusan mo, Lakar! Anong nangyayari kay Kanduk? Kahit ang laso ni Kanduk, nagawa niyang kunin at gamitin. Wala na tayong pagpipilian. Kagaya ng sinabi mo, Daya, kailangan niya ng panahon para makopya ang katangian ng kalaban. Isa lang ang ibig sabihin nito. Huwag natin siyang bibigyan ng sapat na panahon upang makuha ang ating katangian.
Tapusin natin siya kagad. Kahit magalit pa ang Reyna. Dahil kung hindi, tayo ang mamamatay. Kahit ang aking salamangka sa panggagamot ay nagawa niyang kunin, kailangan nating maging maingat. Sige, subukan natin kung gagana ito. Siguradong maging ang katangian ko ay alam niya na din. Ano bang gagawin natin sa isang to? Pinagsasabay-sabay niya tayo. Kumilos na kayo. Ang mga baging na yan ay hihigupin ang ating enerhiya. Bilisan niyo. Bago pa tuluyang maubos ang lakas natin. Binabalik niya ang lahat ng atake natin. Hinihigop ng baging ang ating mga enerhiya. Kapag tumagal pa ang labang ito, siguradong mauubusan tayo ng lakas. Magsama-sama man ang lahat ng mga hari, hindi pa rin ito naging sapat para sa lakas ni Lakar. Nasa lugar sila ng Reyna, kaya higit na mas malakas ng 10 ulit ang kapangyarihan ni Lakar. Ngunit kung wala sila sa palasyo ng Reyna, madali lang sana ang magiging laban. Kahit isa lang sa mga hari ay kaya siyang pabagsakin. Pinupuri kita, Lakar. Nagawa mong mapabagsak ang ibang hari. Swerte ka dahil lamang ka sa lugar. Lahat ng nandito sa palasyo ay nagbibigay sa iyo ng lakas at kagalingan. Idagdag mo pa na hinihigop mo din ang aming katangian. Pero ibahin mo ko sa mga hari. Dahil ang lakas ko ay walang hangganan. O isda, handa ka na ba? Kanina pa nga ako nag-aantay. Bumibigat ang suntok ni Lakar. Kung sabagay, sa aking galing ang puwersa, kaya siguradong malakas. Mas makakabuti kung hindi ka muna sasali, Jonas. Ang lakas na binibitawan ni Lakar ay mula kay Balaw. At si Haring Balaw lang din ang kayang lumaban sa kanya. Ngayon alam mo na kung gaano kalakas ang suntok mo, Balaw. Karma mo yan. Yan ang naramdaman ko nung mga oras na sinapak mo ko.
Yan ang gusto ko. Lumalaban! Ano ba naman to? Mukhang walang katapusan to ah. Kinukuha niya lang yung lakas natin eh. May limitasyon ng bawat katawan ng mga nilalang. Hayop, tao, maging ng mga engkanto. Yun ang dapat nating gawin. Abutin ang kanyang limitasyon. Teka, mukhang alam ko na yung gusto mong gawin ah. Handa na ako. Sige, simulan na natin. Mahusay balaw. Inabati kita sa taglay mong lakas. Ikaw lang pala ang makakatalo sa kanya. Sana una pa lang, ikaw na ang lumaban para hindi na nagulpi yung dalawa. Kumusta mga hari? Saul! O pare, bakit ganyan yung mukha mo? Para kang nalugi ah. Pakiramdam ko kasi sobrang malas ko eh. Paano mo naman nasabi? Paulit-ulit na lang kasi yung nangyayari sa buhay ko. Wala nang iba. Lagi pa akong busted. Walang direksyon yung buhay ko. Oh, talaga? Eh gagawin ko. Ikaw tong nagtatanong dyan eh. Sipain ko ribs mo eh. Biro lang pare. Ito suot mo. Oh, ano ba to? Basta pampaswerte yan. Sige na, alis na ako. Walang niya. Swerte nga. Napakaswerte. Nakatapak ng dumi. Ay nako. Uy, pasensya ka na ha. Natapakan mo pala, sa alaga ko yan eh. Uy, ayos ka lang ba? Tara, doon tayo sa bahay namin. Linisan natin. Pareho pa tayo ng soto. O diba? Pampaswerte. Candile bracelet. Pili ka na lang kung version 1 o version 2.